Isang magandang gabi po sa ating pong lahat. Welcome po sa ating Sunday evening online worship service. Ang tema po para sa bang ito ay pagpapatuloy lamang ng tema sa nakaraang buwan, na kung saan ito po ay patungkol sa truth versus lies o ang katotohanan at ang kasinungalingan. As a Christian o bilang isang Kristiyano na tagasunod ni Kristo, ay napakahalaga po na alam natin ang katotohanan sa kasinungalingan. Sapagkat itong katotohanan na to ang siyang tutulong, gagabay, upang tayo po ay makapanagumpay sa mundong ito. Lalo na po, narito pa po tayo sa mundong ito na kung saan ang mundong ito ay puno ng kasinungalingan. So itong mga kasinungalingan na to ay maririnig natin sa iba't ibang klase ng tao. So sino po ba dapat ang ating pakinggan? At kaninong tinig ang ating dapat sinusunod? Yan po ang ating pag-aaralan ngayong gabi, kung yung tinig ba ng Diyos na ito yung katotohanan o yung tinig ni Satanas na walang iba kundi kasinungalingan. Ngayon pong gabi, akin pong binigyan ng title na Fight Lies with the Truth. At iyan po ating sama-samang pag-aaralan ngayong gabi. Pero bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama na napakabuti, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na ang pag-ibig ay nananatiling sariwa bawat umaga sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli ang iyong mga salita ay amin pong mapapakinggan, amin pong mapag-aaralan. Ama, sa mga oras na to, anuman pong hadlang, anuman pong karumihan, anuman pong kasalanan ang meron kami sa mga oras na to, ito man po ay aming naisip, nasabi, isinagawa at pinagbalakan na hindi nagbigay kaluguran sa iyo, Panginoon. Patawarin mo nga po kami, O Diyos. Pakalinisin mo po kami. At patuloy, Lord, na ang banal na Espiritu ang siyang mag-ingat, gumabay, at mag-correct sa bawat isa sa amin para, Panginoon, malaya po naming mapakinggan, malaya pong mangusap sa amin ang iyong mga salita sa pamagitan ng banal na Espiritu. At patuloy, Panginoon, na tinatanggap namin ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Ito po yung aming gabay, patnubay at tanglaw sa mundong ito. Salamat po sa iyo, Panginoon. We will enjoy this night, Panginoon, na ang mga salita mo ay mahayag sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. We give you glory, we give you praise, we give you honor in the mighty name of Jesus. Amen. Atin pong kunin ang ating mga Biblia at atin pong buksan sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 10, talatang 3 hanggang 5. Chapter 10 po, Ang sabi po dito, sa 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5. Kung nabubuhay man ako bilang karaniwang tao, hindi ako nakikipaglaban ayon sa pamaraan ng sanlibutan. Ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos at nakapagpapaguho ng mga kuta at hindi sandatang makasanlibutan. Sinisira ko ang mga maling pangangatwiran. Sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos at binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo.
So, dito po ay sinasabi ni Apostol Pablo sa verse 3 na dito po sa mundong ito, bagamat tayo po mga Kristiyano o mga nananampalataya, tagasunod ni Kristo, bagamat narito po tayo sa mundong ito, ay meron po tayong pakikibaka, pakikipaglaban at pakikidigma na kinakaharap, lalo na tayo mga Kristiyano na nananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. At iyang pong labanan na yan, ay ito po'y hindi labanan ng mundong ito, kundi ito po ay spiritual battle na sinasabi dito, o spiritual na pakikipaglaban natin. So dahil meron po tayong spiritual na pakikipaglaban, ay meron pong kaaway tayo na talagang kinakailangan na atin pong kalabanin. At walang iba po kundi po ang dyablo o si Satanas. So sabi po sa unang Pedro, Kabanata 5, talatang 8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo ang kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisira. So, sa ating pong spiritual na pakikipagbaka, pakikipaglaban, pakikipagdigma, ay meron po tayong kaaway. At ito po'y walang iba kundi si Satanas. So, ito pong si Satanas na to, sabi po sa John 8:44, siya po ay isang mamamatay tao. At siya ay sinungaling. At siya ang ama ng kasinungalingan. So, yan pong si Satanas ay siya po ay narito sa mundong ito, pagala-gala, naghahanap ng pwede niyang masila. Sapagkat ang trabaho o ang gawain ni Satanas ay walang iba, ay to steal, tayo po ay agawin. Agawin saan? Sa pagkalinga, sa pagkandili ng ating pong Diyos na makapangyarihan. Pangalawa, to kill, upang pong patayin. Patayin ang alin? Ang pananampalataya natin sa ating pong Panginoong Hesus. At pangatlo, kapag napatay na ni Satanas ang pananampalataya, ay kapahamakan na po o pagkasira na ng relasyon natin sa Panginoong Hesus ang magaganap. Kaya ito pong kalaban na to, na walang iba kundi si Satanas, ay marapat po talaga natin na labanan. At malalabanan po natin ito sa pamamagitan din po, walang iba kundi ng katotohanan na nagmumula sa ating pong Diyos. So, ang trabaho at gawain ni Satanas ay tayo po'y kuhanin o tayo ay kanyang nakawin sa pagkandili, pagkalinga ng Diyos. At later on po, ninanakaw po niya yung kapayapaan, yung kagalakan, at yung kaligtasan natin na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang ini-impart niya sa atin ay kasinungalingan. At itong kasinungalingan na to, ay ito yung ipinanggagamit niya para yung mga kumikilala na sa Panginoong Hesus ay maakit niya. Kaya napakahalaga po na atin pong tinitignan palagi na yung bang ating naiisip ay ito ba'y nakaayon sa salita ng Diyos, o ito ba'y nagbibigay kaluburan sa ating pong Diyos, o ito'y nagiging dahilan para tayo ay tumalikod at tayo po ay maging disobedient sa ating pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. So itong kasinungalingan na to
ay na ibinabato sa atin ni Satanas ay ito po'y makapagdudulot sa atin ng kapahamakan. Eventually, at yung kapahamakan na po yun ay ito po'y talagang pagkahiwalay na sa ating pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, anong mga kasinungalingan po ba ang ibinabato sa atin ni Satanas? Unang ating kaaway, yung kasinungalingan na ibinibigay niya sa atin. Una, you are alone and abandoned. Naranasan na po ba natin na may pagkakataon po ba sa buhay natin na feeling natin tayo ay iniwan na ng lahat, wala man lang nagmamalasakit, wala man lang tumutulong sa atin. Lalo't higit kapag ka po nararanasan na natin yung kabilang mga problema o pagsubok ng buhay. Sinasabi pa nga natin nananalangin tayo pero parang hindi tumutugon ang Diyos sa lahat ng ating mga panalangin. At yung mga taong inaasahan natin na para po tayo ay tulungan ay wala sa ating tabi. At yan po mismo ay naranasan din ni David. Sabi po sa Awit 22:1-2, O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit hindi mo ako tinutulungan? Araw-gabi, tumatawag ako sa iyo, O Diyos, di ako mapanatag, di ka man lang sumasagot. So sa tagpong ito, naramdaman ni Haring David na siya po'y nag-iisa lamang sapagkat hindi tinutugon ng Diyos. Sa tingin niya, hindi tinutugon ng Diyos ang kanyang panalangin, ang kanyang pagtawag sa Diyos. Hindi siya tinutulungan ng Diyos. Itong sitwasyon pong ito, itong sitwasyon o kasinungalingan na to, ay gagamitin at talagang palaging ginagamit ng atin pong kaaway na walang ibang kundi si Satanas upang tayo po ay mawalan ng pag-asa, upang tayo po yung kapayapaan na meron tayo sa Diyos ay mawala at yung kaligtasan natin ay mawala dahil ang kasinungalingan na sinasabi sa atin ay nag-iisa po tayo. Mga kapatid, marami pang mga kasinungalingan ang ibinabato sa atin right now ng ating kalaban. Ang tanong, mga kapatid, ito bang mga kasalanan na to, kasinungalingan na to, ay atin pong tinatanggap sa ating mga buhay? Sapagkat tandaan po natin, mga kapatid, kung ano yung nabibigyan natin ng pansin, kung ano yung binubulay-bulay natin sa ating isipan, ay yun yung nagiging malaki at tampok sa ating mga buhay. Kaya kung yung kasinungalingan na you are alone and abandoned, na yun yung lagi mong binubulay-bulay, iniisip-isip mo sa iyong sarili, kapatid, ito yung magiging malaki sa atin at ito yung magiging tampok sa buhay natin na tayo ay pinabayaan ng Diyos. Hindi na tayo mahal ng Diyos, hindi na tayo karapat-dapat sa Diyos dahil ganito, dahil ganyan. Kapatid, kaya napakahalaga na yung mga kasinungalingan na to ay hindi natin binibigyan ng pansin at pahalaga sa ating mga buhay. Kung yung kasinungalingan na yun ay atin pong i-entertain at yun yung nag-o-occupy o nag-o-occupy ng ating isipan, mga kapatid, sa labanang ito na ating kinakaharap, spiritual warfare
warfare o spiritual battle na ating kinakaharap, ay matatalo tayo. So, paano nga po ba natin matatalo, malalabanan ang kasinungalingan na ibinabato sa atin ng ating kaaway, which is walang iba kundi si Satanas? Ang sabi po sa ating pong teksto ngayong gabi sa talatang 4, ang sandatang ginagamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na makapagpapabagsak ng mga utak. So, anong sandata po itong ginagayon dito? Ito'y walang iba kundi ang katotohanan. Ano nga po ba itong katotohanan na to? Ang sabi po sa John o sa Juan 17:17, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So napakalinaw po na sinasabi dito na yung katotohanan na ipanlalaban natin sa kasinungalingan ng dyablo o ni Satanas ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, iyan po ay kapangyarihan ng Diyos. Ito pong salita ng Diyos ay makapangyarihan. Katulad po ng isang tabak na magkabilay talim. So, ibig sabihin talagang makapangyarihan ang salita ng Diyos na ito talaga yung nararapat at natatanging sandata natin para yung pong digmaan, spiritual na pakikipaglaban natin o digmaan na ating kinakaharap ay mapagtagumpayan po natin. So, ang Biblia o ang salita ng Diyos, ang tunay na pinagmumulan ng katotohanan. At pangalawa, ano po itong salita ng Diyos na to? Ito po yung nagbibigay patnubay, liwanag at tanglaw sa ating daraanan. Ang sabi po sa Awit 119:105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. So, napakaganda po nitong salita ng Diyos, sapagkat ang salita po ng Diyos, ito po yung gagabay, papatnubay sa atin, lalo na po sa paglakad po natin sa mundong ito, na kung saan ang mundong ito ay puno ng kasinungalingan. Ang salita po ng Diyos ang siyang mag-iingat sa atin, tutulong sa atin, at siyang magiging dahilan upang makapanagumpay po tayo. Yung katotohanan ng Diyos ang siyang magiging sandata natin upang makapanagumpay sa mundong ito, sa pakikipagbaka natin, sa pakikipagdigma, sa pakikipaglaban natin sa spiritual na digmaan na meron tayo sa mundong ito. So ano pa po? Ano ang katotohanan? So ang katotohanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po sa John o Juan 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, ito pong salita ng Diyos ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo, dahil siya mismo yung katotohanan. At ito pong katotohanan na to ay ito rin po ay yung sa Spirit of Truth o Espiritu ng katotohanan na siyang tumutulong at patuloy na tutulong sa lahat ng mga Kristiyanong nananampalataya sa ating Panginoong Hesus upang makapanagumpay sa labanan na nasa ating harapan. Pang-apat, ano po yung katotohanan? Ang katotohanan na yan ay hindi nagbabago.
Sapagkat sabi po sa Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Si Jesucristo ay hindi magbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon, at bukas. So dahil po sa katotohanan na yan, na atin pong ipinanlalaban at sandata natin sa kasinungalingan na ibinabato sa atin ng ating kalaban, ay makasisiguro po tayo na ito po ay hindi nagbabago, na ito pong salita ng Diyos o itong katotohanan na to ay makapangyarihan, na tanging sandata po natin upang makapanagumpay po tayo. Wala na pong iba, mga kapatid. Tandaan po natin sa pakikibaka natin, pakikidigba natin sa spiritual na digmaan, ay isa lang po ang tanging sandata na makapangyarihan sa lahat. Ito'y walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang katotohanan, ang Panginoong Hesukristo, which is ang Panginoong Hesukristo at ang banal na Espiritu na siyang tutulong sa atin, na siyang gagabay sa atin, na siyang magko-correct sa bawat isa sa atin, lalo na sa panahon na kapag po yung kasinungalingan ay ibinabato na sa atin ng ating kaaway. Sa kabilang banda naman po, itong kasinungalingan, ang karakter po nitong kasinungalingan na to, ito po yung magdadala sa lahat ng tao na ito pong kasinungalingan ay tatanggapin sa kanilang mga buhay. Kapahamakan po ang naghihintay sa lahat ng mga tao na yung kasinungalingan ay tatanggapin at ito'y kanilang talagang paninindigan sa kanilang mga buhay. So, upang malabanan po natin ang kasinungalingan ni Satanas ay dapat tayong maging matatag. Dapat nating panghawakan ang katotohanan na walang iba kundi ang salita ng Diyos, na sa atin po ay always available. Ito pong katotohanan na to, ito pong salita ng Diyos na to ay always available sa bawat isa sa atin. So sa paanong paraan po ba tayo? Sa paanong paraan natin lalabanan ang kasinungalingan na ibinabato sa atin ng ating kaaway? Number 1, ito po ay yung immerse yourself in the Word o in the Scripture. So, magbabad daw po tayo. Saan? Sa salita ng Diyos. Ang regular po na pagbabasa, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay napakahalaga. Sapagkat sa regular po nating pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay patuloy pong lumalakas ang ating pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. At kapag malakas po yung ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo, yung katotohanan na dala nitong salita ng Diyos, which is ito nga yung katotohanan, ay ito po yung magtatagumpay sa ating mga buhay. Kahit anumang bato sa atin ni Satanas na mga kasinungalingan, na mga katuruan, mga maling katuruan patungkol sa Panginoon, patungkol sa mundong ito, ay atin pong mapagtatagumpayan. Kasi meron po tayong sandata na lagi po nating ginagamit. Lagi po natin binibigyan ng pahalaga, lagi po natin binibigyan ng oras. Sabi nga po sa Joshua 1:8, ang salita ng Diyos ay bulay-bulayin natin araw at gabi. At itong mga salita din to ng Diyos, sabi sa awit, sabi ni Haring David, I have hidden your word in my heart so that I might not sin against you, Lord. So itinatago ni Haring David ang salita ng Diyos sa kanyang puso upang hindi siya magkasala sa Diyos.
Mga kapatid, mahalaga po na binibigyan natin ng pahalaga, ng importansya itong salita ng Diyos sa ating mga buhay. Huwag nawa po tayong maging napakinggan lang natin, kundi napakahalaga po na ito pong salita ng Diyos ay hindi lamang po natin pinapakinggan, kundi ito po ay ating isinasa buhay, ating inilalapat, inilalagay sa ating mga puso, sa ating mga buhay, at ito yung ginagamit natin na panlaban sa gawa ng kaaway sa buhay natin. Katulad po ni Maria na mas pinili niya ang mabuting bagay, which is yung lagi pong nasa paanan ng Panginoong Hesus, na kung saan naririnig ni Maria yung mga aral o mga katuruan na itinuturo ng ating Panginoong Hesus, which is ito po yung salita ng Diyos. Maging katulad po tayo ni Maria, mga kapatid. Atin pong hingin yan sa Diyos. Nahihingi po yan. Nabigyan tayo ng kauhawan, ng kagutuman at pagnanasa na yung mga salita ng Diyos ay atin pong mabuklat, mabigyan ng pahalaga at importansya sa ating mga buhay. Napaka-importante po yan, sangkap ng isang Kristiyano ang salita po ng Diyos, sapagkat ito yung number 1 at nag-iisang sandata natin na ipanlalaban natin sa gawa ng kaaway sa buhay natin. Ano pa po? Katulad po ng mga taga-Berea, mga kapatid. Itong po mga taga-Berea ay ito po'y naturuan ni Apostol Pablo. So yung mga turo po ni Apostol Pablo ay hindi po lang nila basta tinanggap sa kanilang mga buhay, kundi after po na sila po ay makapag-aral o marinig nila yung turo ni Apostol Pablo, pag uwi po ng kanilang mga bahay, kanya-kanyang mga bahay, binubuksan po nila ang kasulatan at sinasaliksik nila kung yung bang mga aral na itinuro sa kanila ni Pablo ay ayon sa kautusan o nakasalig sa kautusan. At nung makita naman po nitong mga taga-Berea na yung mga tinuturo ni Pablo sa kanila ay nakaayon talaga at nakasalig sa katotohanan, ay ito po'y kanilang buong pusong tinanggap sa kanilang mga buhay. At araw-araw po ay maraming idinadagdag ang Diyos na nananampalataya sa Panginoong Hesus. Maging katulad po tayo ni Maria na laging naglalaan ng oras at panahon sa salita ng Diyos, na mas binibigyan niya ng pahalaga at prioridad ay ang salita ng Diyos. Pangalawa, maging katulad po tayo ng mga taga-Bereans na hindi lang natin basta tinatanggap yung ating mga narinig na turo, kundi sasaliksikin pa rin natin ang salita ng Diyos, ang katotohanan, upang makita natin kung ito ba talaga mga napakinggan natin na turo ay nakasalig talaga sa katotohanan ng Diyos. Hallelujah! Salamat, Panginoon. So ano pa po? Ano pa pong paraan para atin pong malabanan itong kasinungalingan o gawa ng kaaway sa buhay natin? Pangalawa, pray continually for discernment. So napakahalaga po na palagian tayong nananalangin sa Diyos, na humihingi po tayo ng karunungan at kaunawaan upang makita natin yung panlilinlang na ginagawa sa atin ng ating kaaway, which is ito po ang dyablo o si Satanas. Yung kasinungalingan na pwedeng ilagay o ibinabato sa atin ng ating kaaway. Napakahalaga po nito. Sabi po sa Santiago 1:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos
at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. So, palagian po nating hingin ang karunungan, ang discernment sa Diyos sa pamagitan ng ating pong pananalangin, patuloy na pananalangin sa ating pong Diyos. Pangatlo, renew our mind o pagbabago ng isip. Sabi po sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. So magagawa lang ang pagbabago ng isip ng isang mananampalataya, ng isang tagasunod ni Kristo, ng isang Kristiyano ay sa pamagitan lamang ng tulong at paggabay ng banal na Espiritu sa buhay natin. Kasi kung wala pong banal na Espiritu sa buhay natin, wala pong magpapaalala sa atin, wala pong magtuturo sa atin, at higit sa lahat, walang magko-correct sa atin. Kaya nagagawa po natin na mabago ang ating isip ay sa tulong pa rin po ng Diyos na makapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya napakahalaga po na yung pong ating sarili ay ating pong ibinababad sa salita ng Diyos, upang yung banal na Espiritu na nasa atin ay patuloy po na makakilos at makagawa sa buhay ng mga mananampalataya. Pang-apat, ano pa pong pwede nating ipanlaban doon sa kasinungalingan? Ito po'y seek community, o lagi po tayong makipag-fellowship. Kanino? Sa lahat po ng kapwa mananampalataya natin. Sapagkat ito pong kapwa mananampalataya natin ay ito po yung magbibigay sa atin ng tulong, ng pananalangin. Sabay-sabay po tayo magpapanalanginan sa isa't isa, mga kapatid. Napakahalaga po nito. At paghihikayat sa bawat isa. At magpalakasan sa bawat isa. Lalo na sa panahon na yung isa ay may problema, may pagsubok, magpalakasan tayo sa pamamagitan pa rin ng salita ng Diyos. Walang iba kundi tanging salita lamang po ng Diyos. Ano po? Panglima, ito po, mahalaga din po ito. Mahalaga po ito. Wear the whole armor of God. Atin pong isuot ang buong baluti o kalasag na mula sa Diyos. Kalasag na mula sa Diyos. At ito po yung makikita natin sa Efeso 6:10-18. Nandyan po yung breastplate of righteousness, helmet of salvation, sword of the Spirit, at yung mga bagay pa na binanggit po doon sa Efeso 6:10-18. Helmet of salvation, breastplate, sword of the Spirit, at saka yung belt of truth, at yung iba pa na nabanggit po doon. At pang-anim, take every thought captive. So, dito po, napakahalaga po na yung mga naiisip natin ay atin pong sinasala. Kasi kapag po hindi po natin sinasala yung mga bagay na naiisip natin, maaaring ito pong mga bagay na yun ay kasinungalingan pala. Na sa tingin lang natin ay katotohanan. Pero lagi po nating sasalain yung pong mga naiisip natin sa pamagitan pa rin dito. Ang batayan po natin ay ang salita ng Diyos. Na malalaman po natin na kung yung bang nasa isip natin ay nakaayon sa katotohanan. Kapag nakaayon sa katotohanan, ibig sabihin, good news, nagdadala sa atin sa
pagiging obedience o pagiging masunurin sa atin pong Diyos na makapangyarihan. Kapag kasinungalingan po, makikita po natin na ito po'y nagdudulot ng kaligaligan sa atin. Nawawala po yung kapayapaan na meron sa atin. Katulad po na naging experience ni Haring David na sa awit 22:1-2 na tumawag siya sa Diyos pero sa tingin niya ay hindi siya tinulungan ng Diyos. Kahit na siya'y tumatawag, hindi siya sinasagot ng Diyos. Pero alam niyo po, mga kapatid, ito pong sitwasyon na to ni David ay hindi po siya nanatili, yung isip niya ay pinabayaan siya ng Diyos. Bagkus, ang sabi po sa verse 3 yun, awit 22:3. Ang sabi po dito, ngunit ikaw ang banal na pinaparangalan at sa Israel, ikaw ay pinapapurihan. So, hindi po nanatili yung negative thoughts o kasinungalingan doon nanatili yung doon sa isip na natili ni David yung na siya ay nag-iisa, na siya ay pinabayaan ng Diyos. Hindi po nanatili doon. Bagkus ang binigyan niya ng pahalaga, yung sinabi dito sa verse 3 na ang Diyos po ay banal na pinaparangalan at pinapupurihan doon sa Israel. So pinapakita dito na napakahalaga, mga kapatid, na hindi dapat manatili tayo doon sa negative thoughts o doon sa mga kasinungalingan na ibinabato sa atin ng ating kaaway, kundi yung mga negative thoughts na to ay atin pong palitan sa ating isip ng mga salita po ng Diyos. Katulad po ng dito po sa ang unang nabanggit ni Haring David na parang pinabayaan siya ng Diyos, hindi siya sinasagot ng Diyos. Sabi po sa salita ng Diyos, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. At yan po ang katotohanan, na never po tayong iniwan at pinabayaan ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Yan naman po yan ang araw-araw nating nararanasan sa Diyos. Kaya kapag meron pong isip, meron pong kasinungalingan na ibinabato sa atin ang ating kaaway, ang ating kalaban, ang ibato natin sa Kanya ay ang katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos. At sabi nga sa salita ng Diyos, resist the devil and he will flee from you. So, aalis sa atin, tatalikod sa atin ang demonyo o si Satanas kapag ang salita na ng Diyos ang ating ibabato sa Kanya, ang ating isasagot sa Kanya ay ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, sinasabi dito ni Pablo sa ating pong teksto na meron tayong labanan. At itong labanan na to ay spiritual warfare na ang sandatang ginagamit ng ating kaaway ay walang iba kundi ang kasinungalingan. Ito yung mga katuruan na mali, na hindi nakaayon sa katotohanan ng Diyos. Kaya meron din tayong mga sandata at ito'y walang iba kundi ang katotohanan ng salita ng Diyos na atin pong ipanlalaban doon sa kasinungalingan na sinasabi ni Satanas o ng Diablo. Mga kapatid, lagi natin bigyan ng panahon at oras ang salita ng Diyos, sapagkat sabi ko nga sa inyo kanina, narito pa po tayo sa mundong ito na kung saan laganap, nagkalat pa ang kasinungalingan na gawa ng kaaway, na pilit po tayong tatanggalin, pilit pong aalisin, pilit pong nanakawin,
pilit pong papatayin yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. At eventually, at kapag nangyari po iyon, ay mananagumpay po ang kalaban. Kaya napakahalaga na itong mga salita ng Diyos ay lagi nating itatago sa ating mga puso at ito po'y ating isasabuhay sa bawat sandali ng ating mga buhay. Gagamitin natin ito. Ito yung mabisang sandata. Ito po yung gabay natin. Ito po yung patnubay natin sa paghakbang natin, sa paglakad natin, sa pagharap natin sa labanan na meron tayo sa panahon ngayon. Mga kapatid, nasa sa atin po ang desisyon. Pero ang nais po ng Diyos ay patuloy po na mabigyan natin ng pahalaga at oras ay ang kanyang mga salita upang tayo po ay makapanagumpay doon po sa labanan at digmaan na atin pong kinakaharap. Salamat sa iyo, Panginoon, sa mga salita mo na nahayag. Salamat at pinaalala mo sa amin, Panginoon, na narito pa kami sa mundong ito na mayroon kaming labanan na kinakaharap araw-araw sa aming mga buhay. Kinakailangan namin, Panginoon, ng isang sandata na tutulong sa amin para mapagtagumpayan namin yung ibinabato sa amin na kasinungalingan ng kaaway. Lord, we need your word sa aming mga buhay, sapagkat apart from you, Lord, we can do nothing. Hindi namin magagawa makapanagumpay, Lord, kung sa sarili naming lakas, sa sarili naming karunungan kami mananangad, Panginoon. Hindi po kami magwawagi, hindi po kami mananalo, Panginoon. Isang paraan lamang para kami ay makapanalo, makapagwagi, makapanagumpay. Ito'y walang iba, kundi ang iyong mga salita ay aming itago sa aming mga puso at isabuhay, at ito yung ipanlaban namin sa gawa ng kaaway. Lord, salamat sapagkat ang salita mo sa mga panahon ngayon ay libre pa naming napapakinggan, malaya pa naming napapakinggan. Tulungan mo nga po kami, O Diyos, bigyan mo kami ng desire, ng pagnanasa, Panginoon, na mabigyan ng oras, panahon sa aming mga buhay ang iyong mga salita. Lord, sa mga oras na to, anuman po ang pinagdaraanan ng aking mga kapatid, kung ito man po ay may karamdaman, may iba't ibang problema, lalo na po si Tita Glo na nasa ospital, Lord, ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Sa iyo po namin siya ay pinagkakatiwala, at sa lahat ng mga may sakit, kay Nanay Flora, kay Kuya Sid, Panginoon, patuloy na abutin mo nga po sila, Panginoon. Ang kapayapaan na nagmumula sa iyo ay akin pong hinihiling para sa kanila, at ang kagalingan, Panginoon, ay akin pong hinihiling, nire-request po namin sa iyo ito, Panginoon. Pero ang kalooban mo pa rin ang masunod at maganap sa buhay ng lahat ng sa iyo ay nagtitiwala at nananampalataya. Ganon din po, Lord, amin pong itinataas sa iyo patuloy ang amin pong TCFC New Building. Lord, nasa iyo, ikaw po yung nagbibigay ng kakayahan, at sa iyo din po nagmumula ang resources. Kaya dalangin namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng kakayahan, ng desire, O Lord, at resources para po kami po ay maging kabahagi nito pong project nito ng aming pong church, Lord. Tulungan mo kami. Alam po namin, Panginoon, na ito po ay ibibigay mo po sa amin, Lord. Salamat po sa iyo at sa mga construction, sa Jabigasin Construction, Panginoon. Patuloy na pinagpapasalamat po namin sila, Lord. Pagpalain niyo po sila, ingatan, lalo na po sa panahon na sila po ay gumagawa doon po sa aming pong church building. At sa lahat po, Panginoon, na nagtitiwala, kumikilala at nananampalataya sa iyo.
Lagi ko pong hiling na pakatulungan mo kami sa bawat sandali ng aming mga buhay, na ang maging madesisyonan namin, Panginoon, ang masunod palagi, Panginoon, at magawa namin sa buhay namin ay yung mga bagay na magbibigay kaluhuran sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami at patuloy na gamitin mo ang bawat isa sa amin, Lord, upang yung iba pa na kapwa namin na hindi pa nakakakilala sa iyo ay sila din po, Panginoon, ay dumating sa punto ng buhay nila na makakilala sa iyo, makapanampalataya sa iyo, at maranasan din nila, Panginoon, yung kapayapaan, yung kaligtasan na pangako mo sa bawat isa na kumikilala at nananampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoon, patuloy na ang pagpapala, ang pag-iingat, ang paggabay mo sa bawat isa sa amin ay akin pong hinihiling at tinatanggap na ng may pasasalamat sa iyong lahat ng pagsamba, papuri at pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating pong Diyos na makapangyarihan sa lahat.